Gusto ko lang din pag-usapan itong naging recent recognition ng Senado, particular si Senator Bam Aquino, for this certain P-PAP group. Senator Bam Aquino officially welcomed and recognized the certain group at the Philippine Senate, honoring their historic performance at the Coachella Valley Music and Arts Festival in California. He sponsored Senate Resolution number 370, commending them as the first Filipino act to grace the iconic festival stage. Aquino formally presented the group with a parchment copy of the resolution during a plenary session, praising them for showcasing Filipino talent and artistry on the global stage. During their visit to the Senate on May 6, 2026, the nation's girl group joyfully serenaded Senator Aquino with a birthday song advance of his birthday. Aquino also expressed his support for this certain group along with other top Filipino artists, official tourism ambassadors to help showcase Filipino culture to the world. Ngunit ano nga ba ang portfolio para magkaroon ng pagkilala sa isang personalidad o grupo para sa naging ambag nito sa kanyang larangan o ng kanilang larangan? Ayan, nagbabalik po kami and as promised sa ating mga ka-18 at mga kamahalima. O kasi meron tayong member tayo ng isang thread or group chat na composed ng mga professionals at mga gaya namin mga senior moments daw na talagang bow na bow sa mga love namin ng mga bebe ng SB19. Bias talaga. Lahat sila bias ko sa pangunguna ni Stel, ni Pablo. I love you, Pablo. And si Ken, no, my God, Ken. Si Felipe or si Ken. And Justin and Joshua. Na ako, na-impress din ako dun sa mga Who's Joshua, by the way? Sa paglalatag nila ng mga bagay-bagay. At mga pagtatanong na rin na in-address particular kay Senator Bam Aquino sa Senado. Kasi nga, ito hindi natin pinagsasabong ang dalawang grupo. Kasi unang-una, parehong pride ng Philippines, ang BINI bilang girl group and ang P-POP boy na SB19. Kaya lang, may mga valid observations ang mga ka-80 natin at mga kamahalima sa ibinigay na recognition na pinadaan through as a resolution na final nga nito ni Senator Bam Aquino na parang nakapag-research. Unang tanong nila, nag-research ba ng maayos ang senador o ang mga tauhan niya para, alam mo yon, in terms of achievement, at par, kumbaga, halos or mas higit pa nga ang na-achieve na ng SB19 kumpara sa BINI na naging sensational at kumbaga na sobrang na media something yung naging participation nila sa Coachella. And in all fairness, nire-recognize yung Coachella na music festival bilang isa sa pinakasikat nga daw. But hindi yun ang sukatan ng ganong klaseng achievement na sinasabi nito na senador na laman ng kanyang recognition na nakatulong. Kasi ang punto na sinasabi dito ng mga ka-80 natin at mga kamahalima is kung global reception ang pinag-uusapan, yung nagmarka, yung trending lagi, nagba-viral ang mga kanta, ang mga dance steps, sayaw na ginagaya hindi lamang ng mga Pinoy all over the world, kundi kahit maging ibang lahi, mula sa mga Incheck, Taiwanese, South Koreans, hanggang sa mga Australians, hanggang sa mga taga South Africa, hanggang sa mga America, Middle East, etc., etc. Hindi mo rin daw matatawaran ang ganung klaseng achievement na na-establish or na nagawa ng SB19 na talaga namang consistent sa kanilang pagkakaroon ng mga world tour ng mga sold out concerts at yun na nga nagkakaroon ng mga participation at following, hindi lang mga Pinoy ang humahanga. With all due respect again, bubusina kami sa mga tagahanga ng BINI na in all fairness si BINI naman ganun din, but yung nagiging comparison kasi pagdating doon sa ganung recognition is parang dating parang yung BINI lang yung nare-recognize sa gano'n. Samantalang, na-achieve na rin naman yan ng mga SB19 or ng SB19 themselves. And ang laki rin ng naging contribution nila in terms of pagpapalago ng tradisyon, pagpapakita ng kulturang Pinoy, paglago ng turismo, and higit sa lahat, doon sa music mismo, doon mismo sa sektor ng music, na ang laki ng naitulong nila sa evolution ng
original Filipino music na tinatangkilik nga hindi lang ng mga Pilipino all over the world, kundi ng ibang lahi. Na sabi nila, hindi ba malaking bagay yun? Kaya nga, may isang miyembro doon, sa sinasabi nating doon sa malaganap na thread kung saan maraming mga members ay mga foreign din may mga foreigner members din kami doon o mga foreign nationals gaya ng mga Taiwanese, Chinese, Koreans, Thai at mga Pinoy from all over the world as far as Middle East, Europe, Africa, the USA, Australia at iba pang bansa. Nagtataka daw sila sa di umano'y pag-overlook ng Senado sa achievement din ng SB19. Quote nga nila doon, SB19 started it all. They are the first ones that introduced that kind of music and performances which the whole world admired. Yung mga na-establish nilang mga beats, dance steps, and all from their hit songs ay grabing nag-viral at ginaya ng ibang lahi. Mapaputi, itim, o ano pa mang kulay. Yan ang isa sa mga reaksyon ng mga ka-18. Sabi pa nila, we believe that girl group BINI achieved a milestone in Coachella and it is okay for them to be recognized. Pride ng Pilipinas yan eh. But, has the Senator or Senator Bam Aquino or his staff did a good research on the kind of marketing, publicity, promotion, and the great impact SB19 has made through their series of concerts worldwide and how they are being admired globally. Sa totoo lang naman po tayo, hindi lang ang USA ang na-impress sa SB19. Humanga, nag-idolize, at ngayon, mga supporters na rin ng limang mga members ng grupo na yan. As in, buong mundo, kahit hindi po mga Pinoy. Isn't that something to be proud of? Doesn't that deserve a commendation from the august body of our government? Fair naman sigurong sabihin na nakatulong sa image building, music culture at tourism ang SB19, so bakit po tila may pag-ignore sa mga achievements nila? Porke ba, ito ang nakaka-intriga ditong quote nung mga nasa thread. Porke ba wala silang major broadcast network na gaya ng ABS-CBN na napapanood worldwide na at nagbaback up sa kanila? Ay ganun na lamang? Just asking po, Senator Bam. Yan ang bahagi ng mga pagtatanong ng mga ka-18 at kamahaliman natin sa naturang thread. Na halos i-enumerate na nga po ng mga naturang supporters ang mga kilala ding music artists and celebrities sa ibang, mula sa Philippines hanggang sa mga taga-ibang bansa na nagkaroon ng successful, take note, very successful collaboration work with SB19 at pinag-usapan din sa ibang panig ng mundo. Inilitanya din nila ang lahat ng mga sold-out concerts here and abroad na nagawa na ng SB19 at fair daw sabihin, hindi pa nga nagagawa man lang ng BINI at all. So, ano po ba ang mga naging basis or mga criteria ninyo, Ginoong Aquino, sa bandang huling tanong ng mga fans ng SB19 sa naturang senador na tila may pang-iisnab di umano sa kanilang mga iniidolong grupo? And again, ako rin ay sumasang-ayon doon. Kasi tama yung sinabing SB19 started it all with all due respect and fairness. But again, proud tayo sa naging achievement at nakikilala ngayon sa ibang bahagi ng mundo, particular sa USA ang BINI na in the previous outings nga nila sa mga ibang bahagi ng bansa o sa ibang bahagi ng mundo ay hindi naman ganon ka well received, unlike BINI na talaga namang markado sa bawat lugar at sa bawat hit songs, sa napakaraming nilang mga hit songs laging nagba-viral at pinag-uusapan. Dapat lang naman sigurong pansinin, di ba, Senator Bam? And all. Salamat sa amin dito sa sa Unbearable Channel, ang aming mga kasamahan, sa aming mga sponsors, sa aming mga tagahangat, mga subscribers, sa mga bashers. Dead ma lang. Ako ang inyong lingkod, Papa Unbearable Abednapos. Nagpapasalamat. Not to invalidate yung parangal ng grupong ito, pero I also believe that SB19 are also fit
to this kind of recognition. My question is, kailangan pa bang makapag-Coachella ang isang artist para ma-recognize ito? Isang performance lang ba ang kailangang maging basihan for the Senate recognition? Both of them has the impact on the industry. Pero yung credentials invitations to perform outside the country ay patunay na kilala din ang SB19 sa labas ng Pilipinas. I also believe that the boys of SB19, the 1Z Entertainment, na kahit yung concert ng SB19 ay nandito sa Pilipinas, nagawa nitong makapagpapunta ng mga foreigners para lang panoorin ang concert ng SB19. Nagawa nitong makatulong sa ating ekonomiya. Sold out concert tickets for less than 7 hours with a capacity of 55,000 people. Take note 2 araw yung magkasunod na sold out, hindi lang isa. Sobrang laking tulong nito. Sobrang laking tulong nito para ma-boost ang ating ekonomiya. Hindi mo ito pwedeng basta na lang sabihin na konti lang naman. Hindi mo ito pwedeng sabihin na sus, para yan lang na kahit yung maliliit na business owner around the area natutulungan. During the SMDC concert, yung Trilogy, may mga store na nakapagsara ng mas maaga. Mas maaga kasi sold out na yung kanilang paninda. May mga doble ang sales. Makikita mo talaga kasi nandun ako, na-witness ko. Makikita mo talaga, sobrang haba ng pila. Talagang napakaraming tao. Itong mga local concert ng boys, dumating pa lang sa mag-announce pa lang sila ng date. Grabe, kahit wala pa yung venue, inasahan pa lang, fully booked na yung mga hotels and accommodations na malapit doon sa area. Yung transportation, ang laki din ng tulong. Kung bakit? Halos wala ka nang mabook kasi fully booked na sila. Bukod sa mga yan, ang dami ding nakuhang awards and recognition ng ating boys. SB19 has achieved significant international recognition, cementing their status as global P-pop leaders with over 100 wins total. Notable international accolades include winning International Group of the Year at Brazil's SEC Award 2024 and 2025. Favorite Asian Act at the 2024 Nickelodeon Kids' Choice Awards, and nominations at the Billboard Music Award. Invited and performed on AAA Round Festival, Hito Awards. Also, Josh and Felipe ay na-invite sa Grammys para mag-perform. They are also the ambassador of Centro Rizal. Ginawaran din sila ng Ancient Velarde Map of the Philippines. Minsan nga yung kanta nila natuto ng mag-world tour mag-isa, lalo na si Gento. Nag-chart na din sa Billboard ang SB19 along with this global artists like Ariana Grande and BTS way back 2021. So paano pa that they beat the BTS for the number 1 spot for 7 weeks? 7 linggo, 7 weeks yun. At 21 weeks din silang nagtagal sa chart. BB World Digital Song Sales at may number 1 pa. Ang daming foreigners din ang sobrang na-appreciate ang boys. Not only the foreign reactors pero yung mga casual na na-convert din into a fan. Nakakatuwa lang din isipin na yung achievement at success ng SB19 ay talaga namang pinaghirapan. Ito ay bunga ng kanilang pagsisikap. Walang backup, walang malalaking taong involved. Hindi sila basta-basta. The initiative of them talagang nandoon. SB19 making their own song. They produce it. Choreo also comes from them, lalo na nung mga unang araw ng SB19, lalo na nung sila'y nag-uumpisa. Niluluto nila yung bawat hinahain nila sa atin. Nilalatagan nila tayo ng maayos. Hitik at punong-puno yung mga mensahe nila sa kanilang mga kanta. In the latter, napagtanto ko na sa bagay, mas mainam na din na hindi ma-involve ang mga boys sa politics. Hindi ma-involve ang SB19 sa mga ganitong klase ng laro ng politika. Bilang 18, bilang isa sa mga tao na nasa fandom, ayokong mapaglaruan ng SB19. Ayokong mapaglaruan sila ng mga politiko. Whether SB19 ba yung makikinabang o yung mga politiko, ay ayoko pa rin. Kaya boys, SB19, sana nakikinig kayo at sana mapanood nyo to. Please, don't involve yourself sa politics. Politics can't destroy SB19 artistry. Lalo na alam natin na may pinaglalaban ang 5 ito. May pinaglalaban katulad ng sa atin. May pinaglalaban ng 5 ito pagdating sa korupsyon.